Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte matapang na sinabi na walang planong mag-resign sa kabila ng naging panawagan ng ilang mambabatas. Giit ng pangalawang Pangulo na ang bayan ang nagluklok sa kanya sa pwesto at hindi naman sila. Sabi pa ni VP Sara na magpapatuloy ang pagtatrabaho ng kanyang tanggapan. May budget man o wala, at may pagbubunyag pa ito na hawak na niya umano ang video na siyang ebidensya at tila kinatatakutan ng ilang mambabatas laban sa umano'y isang tao o handler na nasa likod ng impeachment laban sa kanya at isisiwalat na ito sa tamang panahon. Planong zero budget ng mga ilang mambabatas sa Office of the Vice President tila naudlot dahil natakot di umano si Tamba sa video na hawak mismo ni VP Sara. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, kinumpirma na nga mismo ni Vice President Sara Duterte na siya ay nasa Calaguas Island noong Lunes. Dito nga raw niya nakita ang problemang kinakaharap ng mga residente tulad ng kawalan ng access sa medical care, maayos na internet at maging sa kuryente. Pero pinasinungalingan niya ang balitang nandun pa siya sa nasabing isla habang isinasagawa ang budget deliberation ng Kamara alas 10 ng umaga nung araw na yon. Ako naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yun lahat, ang report nila. 6:32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. Dahil sa hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa mga deliberasyon ng Kamara kaugnay sa 2 bilyong pesong panukalang budget ng Office of the Vice President sa taong 2025 ay tila pinagbibitiw na siya sa pwesto ng ilang mambabatas, particular na ng mga young guns ng Kamara. Dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country, and that is what we did. We worked. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Sa isang panayam, unang-una, ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang desisyon na hindi dumalo sa mga budget hearing ng Kamara. Aniya, 2 tao lang naman kasi ang nagdidesisyon sa pondo ng Pilipinas, si Saldico at Martin Romualdez. Ting matatandaan, sumulat din ng Vice President kay Lanao del Sur Representative Sia Adyong at sinabing ipinauubaya na ng OVP ang kanilang panukalang budget sa desisyon ng Kamara. Kinumpirma naman ni Vice President Sara Duterte na dadalo siya sa pagsalang ng panukalang 2025 Office of the Vice President budget sa plenaryo sa Senado. Aniya, naghihintay na lamang siya ng schedule pero nanganganib na matapyasan ang 2.3 billion pesos na panukalang budget ng Office of the Vice President. Matatandaan din na mahigit sa 733 million pesos na lang ang inirekomenda ng House Committee on Appropriation para sa budget ng OVP sa susunod na taon. Pero hindi na umaasa si Vice President Sara Duterte na makukuha nila ang panukalang budget. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Tiniyak naman ni VP Sara na hindi makakaapekto sa mandato ng kanyang tanggapan ang anumang halaga ng budget ang posibleng ibigay sa kanila. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. Matapos lumabas ang balitang ito,
ay tila alam na mismo ng Vice President kung sino ang tao o handler ng impeachment laban sa kanya. Hawak na umano niya ang video na magbibigay patunay sa kanyang sinabi. Ngunit tila biglang umiba ang ihip ng hangin ng Kongreso matapos ang naging pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte. Tila nilaglag umano ni Speaker Romualdez ang mga ilang kongresista na tila gustong i-zero budget ang Office of the Vice President. Ayon pa sa balita, abay himala nanalo si VP Sara. Ang budget ng Office of the Vice President ay hindi na umano tatapyasan o i-zero budget ito dahil daw sa iminungkahi ni Speaker Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez has declined the proposal of some lawmakers to reduce the budget allocated to Office of the Vice President under Vice President Sara Duterte for 2025. Romualdez highlighted the importance of maintaining sufficient funding to continue the OVP's public services programs. He stressed that removing the budget entirely will disadvantage citizens who rely on this service. Unquote. Sa hinaba man raw ng posisyon ay aaprubahan nyo rin pala na ayon sa ating mga kababayan, video lang pala na hawak ni VP Sara ang katapat. O diba mga kababayan? Sa huli ay tila nanalo pa rin si VP Sara. Sa kaso nga lang, kawawa ang mga nagamit na buayang kongresista upang siraan at batikusin si Vice President. Ito pa ang paliwanag ni Crisette Laureta Chu. Either way, Sara wins. Ginagawa ko din tong style ni Martin Gumagawa ko ng gulo. Tapos ako din yung savior. Tapos yung mga kinuntsaba ko maging kontrabida. Ilalaglag ko. Mga kapatid ko lang naman pero moves ko to. Kawawang Teacher Stella Gimbo nahubara ng pagkatao dahil siya ang nag-announce na ikat ang budget ni Sara. Tapos nilaglag ng padre di pamilya niya like this. Lol. Let this be a lesson to everyone in Congress about the kind of principle he has. Either way, whatever the representatives decide, Sara has already won this narrative. First, no or very little budget sa OVP. Sara becomes ineffective. The blame is on Martin and cohort. People die from not being able to access help. The blame is on Congress. The mothers who had been able to access help for kids with autism or people with dialysis and can no longer be served. The blame is on Congress. The people will keep repeating your names until you live and die in infamy. Second, no or very little budget sa OVP and Sara still succeed because her supporters will help her or dahil lang magaling siya. People will sing praises for her. Wow, ang galing-galing naman ni Sara, ang prinsesang walang pera. The optics for this will be amazing as Filipinos from all the world, from all walks of life will pull together to help Sara. Can you imagine what a show of force it will be? It will show a contrast between ordinary Filipinos versus corrupt congressmen as against the very government we elected to help us. Third, may budget sa OVP at di nyo tinanggal or di pinayagan ng senelas nyo. Your names have already been born in our minds and your reputation had already been torn inside out. People will already know you tried to sabotage Sara kasi super inggitero kayong mga trapo kayo. Fourth, super niliitan yung budget ni Sara. Every time she does not deliver, she will be forgiven. Kinulang kasi sa budget. You, congressman, where your massive budget will always be compared to Sara. Ang mga Pilipino, they can relate to the kinulang sa budget sentiments and they will now lower their standards for Sara. They way they've done for themselves. Kayo na mayayaman na tumatain ng pera, you will now be seen and judged in a much higher light. Tignan natin Stella Gimbo kung how history will judge you and your pathetic little pantapal projects in Marikina. Sara's budget as proposed by Congress is still cut by almost 70%. Gusto lang ni Martin mag-thank you tayo na D0. Like what others in Congress want daw. Kayo pala may kasalanan kayo pala may gusto. Gusto niya na 180k votes na magpasalamat si Sara, not 32 million votes sa kanya. For the barya they want to give her. Yung others na di man lang naka 1 million votes, nagpi-feeling mas may karapatan sa 32 million votes. Yung mga party list lang naman, sila pa ang feeling mas may alam. Yung congressman na nitae sa distrito niya di malinis. Kahit sa laki ng budget, wagas maka-call out. You know, one thing you should know is that in the end, goodness will win. The truth always comes out. Things happen for a reason. We found a reason for us to change what used to be. A reason to start over new. And the reason is you. Unquote. Usapan natin ngayon, ito po, no?
Yung kalituhan po na sinasabi nyo sa akin kahapon habang nagbabalita ako na kinaltasan nila, ang dami palang mga media na bahagi lang po nung pahayag ni Martin yung pinakita nila. Kaya sa bahagi ng pahayag na yun, mukhang binalik yung dati. Parang pabida ba? No? Ito po, sa tingin ko, plano yan. Ganyan talaga laruan eh. Kaya marami po nang paniwala, siguro napakinggan nyo rin sa ibang vlogger na hindi pala binawasan. Pero totoo po, binawasan. Okay, pag-usapan din po natin, ito pong mga reaction ng mga congressman dito po kasi nagpahayag na naman to si Lola, ano na nga ang pangalan nun, nung witness nila, Lola Mercado, na kinontra na naman, may pagkontra kay VP Sara na totoo daw na binigyan talaga sila, no? Okay, kaya sabi ng mga congressman, magigiting na congressman, humarap si VP Sara para pabulaanan niya. Haharap daw sa kanila. Bakit naman sa inyo haharap? Korte ba kayo? Okay. At sila ay nainsulto dahil nabalitaan nila na dadalo si VP Sara sa Senate. At isa pa, humihingi po sila ng pag umatin daw sa hinahamon nila, kung totoo daw na nagsasabi ng katotohanan si VP Sara, ay may magpalay detector test daw. Malalala na po. Grabe, no? Grabe yung mission nila, no? Sana nagkukunwari rin kayo. Sana kunwari, iniimbestigahan nyo rin yung iba. Kaso focus lang sila kay VP Sara. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Itatama po natin yung mga maling akala natin. No? Kasi alam ko may mga vlogger o may mga post kayo nakita na, hindi naman pala. Kaya tinanong nyo sa akin yan, no? Boss, ano masasabi mo na binalik daw ni Martin? Hindi po binalik ni Martin. Ang katotohanan po, 2 billion mahigit ang proposed budget ng OBP. Di ba? Ito kasi yung official statement na hinati nila. Sinadya to ng mga media eh. Ito po yun, no? Nakita ko lang po. Saan ba yung nakita ko? Nawala na. Pero ito yung parte na to yung binabasa nila eh. Pag ito lang po yung pinakita, mukhang lumalabas na hindi nawasan, mukhang binalik. Tignan nyo. Sabi po rito, may ilang miyembro ng Kongreso na nagmungkahi. Ibig sabihin, mahaba tong official statement ni Martin. Pero hinati lang nila appear na mukhang walang kinaltas. Akala nila walang maghukay. May ilang miyembro ng Kongreso na nagmungkahi na bawasan ang budget ng Office of the Vice President at ang iba pa ay nagpanukala na gawing zero ang pondo ng tanggapan dahil sa kanyang hindi pagsipot. Ngunit tinanggihan ko. Ibig sabihin siya, si Martin. Ngunit tinanggihan ko ang mga mungkahing ito. Naiintindihan ko ang mga pagkadismaya, pero naniniwala ako na mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President para magpatuloy sa paglilingkod sa ating kababayan. Kung tatanggalin natin ang pondo, wala rin pakinabang ang mamamayan, lalo na ang mga umaasa sa serbisyo ng opisina. Yan. Di ba? So, ang dating sa tao, ang galing naman ni Martin, binalik yung pondo, hindi kinaltasan. Pero, pag tinuloy-tuloy nyo po, hanggang doon lang yung pinapakita nila eh. Hanggang doon lang. Pero pag tinuloy-tuloy nyo po, ito po yung sasabihin. Kaya naman, alinsutod sa ating konsultasyon ngayong hapon sa leader ng partido politikal mula sa Nationalista Party, National People's Coalition, National Unity Party, Party List Coalition Foundation at iba pang aming sinunod ang rekomendasyon ng Committee on Appropriation matapos ang kanilang masusing pagrepaso. Ang magiging budget para sa OBP ay 733 million na halos kapareho ng budget ng panahon ni Vice President Leni Robredo. Di ba? Yun po yun, no? Ang ibig sabihin po, kinaltasan niya yung sinasabi niya na maraming umaasa dito, kinaltasan pa rin niya. So malinaw po yun. Kasi kahapon, nalito ko sa tanong niyo, meron na bang bago?